familiar with the area Tramo Pasig? Yes. Right? So, squatter area, parang tondo yun. So, every time I'm telling sa tao na laki akong squatter, hindi naniniwala yung mga tao. Kasi pumuti na ako. Yun. Okay. Yun! Yun. Bakit tumatawa? So, laki po kaming hirap din. So, both parents ko hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Ang father ko, hindi rin umabot ng high school, mother ko, elementary na. So, sa bahay pa lang namin, walang nagtulong kung gano'ng importante yung education. And we know how important ang education, tama? Yes. So, kaya naging working student po ako, napagtapos ko yung pag-aaral ko by myself. Kasi may nagsabi sa akin, kung gusto mo masenso sa buhay, kailangan makapagtapos ka. So, pinili ko po makapagtapos. Makapagtapos po ng college sa Adamson University Management. Tapos, nagtrabaho po sa Shangri-La Hotel. Habang nagtatrabaho ako doon, hindi pa rin nababago buhay ko. Sabi, mag-abroad daw. Mm-hmm. Sino nakarinig mag-abroad daw? Right? Abroad para mabago buhay. Sabi ko, kung bibigyan ng pagkakataon mag-abroad, isang bansa rin gusto ko mapuntahan at magtrabaho. Amerika. Mm-hmm. Kasi ito lang may word na dream. American dream. Yes. Wala namang Saudi dream. Japan dream. Dubai dream. American dream. So, lucky na, nung nagtatrabaho siya nila, may nag-invite ko sa akin magtrabaho bilang sushi chef sa Amerika. So, kaya po ako nakapunta ng Amerika. Pero, maraming drama nangyayari sa bahay namin bago ako makapunta ng Amerika. Alam niyo yung papaalam ka sa magulang mo at hindi ka papayagan. Mm-hmm. Nasabi ng magulang mo, anak, kahit mahirap tayo, malaga magkakasama tayo. Yes. Kasi, narinig niyo yung mga ganung Yes. Eh, sabi ko sa parents ko, may sinabi ako sila. May sinabi ako sa kanila, kaya sila pumayag. Ano? Gusto niyong malaman ko ano yung sinabi ko sa Yes. Yes! Yun ang gusto ko sa mga Pilipino, mga chismoso. Sinabi ko sa parents ko that time, kung pinanganak tayo mahirap, hindi natin kasalanan yun. Pag namatay tayo mahirap, yun naman yung kasalanan natin. Yes. Ngayon, kung sa pamilya po natin, isa ako sa natasang mag-sacrifice, sabi ko, willing naman po ako mag-sacrifice eh. Hanggang mamatay na ako, parang susunod na saligdahin natin, magkaroon na ng magandang buhay. Kasi tingnan niyo po yung cycle ng buhay natin. Mm-hmm. Watch the cycle for time. Sabi ko, our grandparents are poor, my parents are very poor. If I will not stop the cycle of poverty, what do you think gonna happen to me and to my next generation? Somebody from the family must say stop. Tama? And God is so good. Na-introduce ako sa industriya ng Terexel. But I worked first sa Amerika bilang sushi chef. Sino kumakain ng sushi dito? Hindi lahat nagtatakas ng kamay. Tama? Same thing sa negosyo nito. Hindi lahat gagawin ang negosyo natin. Meron gagawa. Kasi kailangan pa rin natin ng nurses, kailangan pa rin natin ng doktor, kailangan pa rin natin ng mga waiter, right? Janitor. Pero from the group of barbers, from the group of nurses, doctors, somebody gonna say, I'm sick of tired, I'm sick of tired. May gagawa at may gagawa ang negosyo natin, right? So, when I was working as a chef, I worked 14 to 20 hours a day. Overwork, underpaid. Yung mga trabahador dito, sino nakaka-relate ng overwork, underpaid? Tapos, may isang customer na, alam niyo mga Pilipino, when we work sa ibang bansa, notice na notice ng mga ibang lahi, yung work ethics natin. Yes. So, napansin ng isang customer, regular customer, sabi niya sa akin, TJ, I've noticed you're always working so hard. But always remember, working for somebody, just earning a living. But working for yourself, that's the time you're making a fortune. So I just remember that phrase. Ibig sabihin, walang empleyadong may mayaman. So sabi ko, ano yung negosyo na pwede kong gawin? And that's why, nag-ipon ako, nag-venture ako sa traditional business muna, which is a coffee shop. Yung coffee shop na yon, at the beginning, before I can start, alam mo yung parang goodwill. Pag sabi goodwill, hindi mo pag-aari yung coffee shop, parang similar concept sa franchising. I pay like yung goodwill, so may coffee shop. At the beginning, okay lang naman siya eh.
may traditional business. Pero ang naging challenge nun, nagtayo ang Starbucks sa Pete's Coffee in between the store. They swallowed my traditional business. It hardly come up. I hardly come up with $100 sales a day. And the worst part, one of my workers drinking Starbucks in my own coffee shop. I learned the hard way sa traditional business. Kala ko may negosyo ako, yung pala pag-aari ako ng negosyo ko. I end up like I'm in a quicksand. The more I move, the more I sank. Parang umuloy na nagkaroon utang ako ng utang sa bangko at end up, I'm working again para may pangsweldo ko sa empleyado ko. Wow. Can you imagine, nagtatrabaho ko para may pangsweldo ko sa empleyado ko. So, then na-introduce ako 2007. Alam niyo, kung lahat naman tayo mga bagets pa dito. 2007, that's a big recession happening sa USA. Marami nagsusoli ng bahay, foreclosure, people losing job, losing homes. Remember 2007? Yes. And that's the time na-introduce ako sa direct selling. Alright? I was introduced. When I started, I have a lot of doubts and fear. Yung mga first timer, yung matagal na, you have doubt and fear, that's okay. That's normal. Naramdaman ko rin yan. And that's, ang question natin, how to eliminate the doubt and fear. Alright? So, may naniwala sa akin. Ibig sabihin, kung nandito kayo, may naniwala din sa inyo. Until my belief in myself kicks in. So may doubt and fear, pero na-eliminate yung mga doubt and fear because of keep attending sa mga ganitong klaseng training seminars. Alright? So, kung may mga doubt and fear kayo, that's normal. Mawawala yan, you keep attending sa mga ganitong klaseng training. So, may nag-mentor din sa akin, may nag-guide din sa akin, hanggang maintindihan ko yung ginagawa ko. That's why, ito isang i-advise ko sa everybody. Kapag naiintindihan nyo na yung ginagawa natin, once you understand what we're doing, you're never gonna ask a question anymore. You keep doing it, you keep doing it, you keep doing it until you see result. When I focus doing this business, I have all possible reason for people not to do this at the beginning. Mas mataas ang discrimination sa USA. Tama? 3 lang po ang kaibigan ko ron. I hardly speak English. And don't get me wrong, alright? I cannot even perfect my grammar. I still have my accent. And I don't have the leadership skills at wala akong pera. So sa Amerika yon, I have all possible reason for people not to do this. In short, yung mga excuses nyo, na-eliminate niya yan. Yung possible excuses nyo, na-eliminate niya yan. See, with 3 friends, Alan is one of my 3 friends. Yun ang inyong country manager ngayon sa Pilipinas. Alam niyo, sa Pilipinas may mga idea ka na pag-networking, you don't need scam. Right? Siya yung una-una in-invite ko. Sabi niya, ay, AJ, huwag mo na ako yayain. Susuportahan nila kita. Huwag mo na ako yayain. Actually, pinilit ko lang sumali si Alan dito. And don't get me wrong why I forced my friend. Alright? Kasi sa Pilipinas, pagkakaibigan na kami. Yung, alam yung member kayo ng church, tapos yung mga leader kayo sa mga kabataan. So, alam mo yung leadership skills niya. So, sabi ko kay Alan, alam mo yung leadership skills niya, kaya tinakot ko siya. And alam na rin ang pagkatao ko, when I make a decision, when yung solid decision, talagang gagawin at gagawin ko. So, alam niyo na aking personality, goal-getter ako in short. So, sabi ko, Alan, whether you like it or not, gagawin at gagawin ko ang negosyong ito. But one thing for sure, pag ako yumaman, huwag na huwag kang uutang sa akin. So, sumama. Eh, nung time na yon sa previous company, ano yung similar concept kami, kasi kami, telecommunication yung unang company, sinalihan namin direct selling. So, ano yun, bibili mo yung concept ng business, magsa-sign up ka, may sign up fee. Ang RFP ba may sign up fee? Wala. Wala, right? So, doon may sign up fee. Ang sign up fee namin is $500. $500 is $500. Walang kasamang product yun. So, sabi niya sa akin, binigay yung credit card. Here, sabi niya sa akin. What is 500? To lose a good friend.
Alright? So, insert, nag-sign up si Alan. Kasi kung hindi niya ginawa up yung hindi siya nag-join sa akin, maaaring nag-separate ways kami. I'm still part of the direct selling. Siya nagtatrabaho pa rin sa Albertson. Yun yung sinasabi, isang decision ng tao, maraming pwedeng buhay ang mabago. Sabi ko, what if 2007, sinabi ko, no. Kasi tatlo lang kaibigan ko, I hardly speak English, wala akong pera. Sa akin pa lang, nag-stop na yung message noon. Sabi ko, no. Ano kaya ginagawa ko ngayon? Sushi chef. See, because of that decision, not only my life changed, maraming buhay. Maraming si James at si Ramon, barbero pa rin hanggang ngayon. At wala silang Amic 3, ano ba yung sasakyan dito? Delo, akar. Nakapark sa baba. Mm. Maaari si Ramon, nasa squatter pa rin. Ngayon, nakakondo. Wow. Yung desisyon ginawa din ni Ramon, maraming buhay na bago. Yes. Kaya yung minsan yung desisyon gagawin nyo, maaaring pwedeng buhay pa bago eh. What if, you don't mind asking your name na? Okay, nagamitin ang pangalan. Nanette. Nanette po? Chinese. Nanette po? Chinese. Si Fernando po?